Hi water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong weekly Gabay Tarot reading for March 11 to 17, 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, ano po ang ganap sa week na ito, March 11 to 17, 2024, para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio. Okay. May nakita ko dito na kailangan yung bigyan ng atensyon. Kailangan yung bigyan ng desisyon. May pinag-isipan kayo dito eh. May dumating na opportunity na kailangan yung magawa ng best choices. Plano. Bago gumawa ng malaking desisyon. Okay? So, pag-isipan ng mabuti. Ano pa po ang ganap sa week na ito para kay Cancer, Pisces, and Scorpio, March 11 to 17? May malaking influence itong lalaki sa buhay nyo. This week, maaaring siya yung magbibigay ng peace of mind, tulong, or sakit ng ulo. Ano pa po ang ganap for this week, March 11 to 17, 2024 para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio? Okay, nagkaroon dito ng tawag nito? Nahihirapan kayo sa pag-let go. May natapos na eh. May closure na ganap. Nahihirapan kayo sa pag-let go. This is also transformation. Bagong simula. Kasi nagkaroon ng ending, closure. Tapos ingatan nyo ang sarili nyo ha. Ingatan nyo ang sarili nyo kasi baka ma-stress kayo sa isang matigas ang ulo, stricto, or nakaramdam kayo ng restriction. Baka ma-stress kayo eh. So ingatan. Ingatan din yung health nyo ha. Ano po ang mensahe para po kay Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong March 11 to 17, 2024 for this week po, Spirits Guide? View from above, get the big picture. Okay, simplify your life. Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong March 11 to 17, 2024. Ano po ang energy ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong March 11 to 17, 2024? Clarification po sa card na ito. Career and money. Career and money po ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong March 11 to 17, 2024. Clarification po sa card na ito.
Love life, self-love, partnership, and romance ni Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong March 11 to 17, 2024. Okay. Clarification of this card. Okay, Cancer, Pisces, and Scorpio. Please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video nyo po, Cancer, Pisces, and Scorpio. Dalawang upload po yun. March 2024 monthly Gabay Tarot reading at love reading, monthly Gabay Tarot reading. So check nyo po kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon. Okay? So ngayong week na ito, March 11 to 17, 2024. Para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio, may nakita kong expansion dito and growth. Makikita mo na ang bunga ng iyong pagsisikap, ngunit maging mapagmasid. Kung may plano ka na, this is the time na gawin mo na ngayon. Okay, ginagawan mo na ng aksyon ang matagal mo ng plano for your growth. May posibilidad na maglakbay po kayo o ituloy mo ang matagal mong plano para mag-abroad. Example yan ha, para doon ang magtrabaho. May nakita rin ako dito may ganap na collaboration po. May travel ako nakikita talaga dito. Collaboration din. So, ituloy nyo na yung matagal nyong bala. Kaya pala na kayo dito, nag-iisip kayo you are making best choices. Nag-iisip kayo. Traveling lightly. May travel nga na ganap. Okay. Parang tatlong sign na kayo, nangyari to sa air signs and fire signs din. Parang sa week na ito, lalabas yung mga tunay na ugali nila. May ganap talaga, mainit yung ulo nila, no? May ganap po dito na may concern kayo sa isang tao na hindi marunong magpahalaga sa kanyang kapwa. Pwede din sa kanyang posisyon. May kakilala kang nag-abuse ng power sa isang sitwasyon, holding grudges or acting like a bully. Kaya hanggat maaga, iwasan mo na ang taong ito. Nang-abuso ito eh. It might be basta po nasa posisyon. Pwedeng amo, boss, senior mo, elder mo. Nang-aabuso po siya. Pwedeng nag-abuso siya sa kanyang trabaho, nakikita mo, kaya naiinis ka na sa kanya. Okay, may concern kayo sa kanya. Sino kaya ito? Regarding sa career and money niyo po. Sabi po ng card dito na connect to your intuition po. Tapos, napanghinaan ka ng loob dito eh. Bakit kaya? It might be this toxic traits. Napanghinaan ka ng loob kasi nahihirapan ka magdesisyon. Feeling mo maraming blockages sa isang problema. Tapos, okay. So, sa mga dito sa mga nagtatrabaho na buntis, dobleng ingat. Iwasan nyo yung stress. Kung hindi na maganda yung pakiramdam nyo, kailangan ng maagang check-up. Okay? Kung hindi na maganda yung pakiramdam nyo, sabihan nyo yung mga kasamahan nyo dyan. Para matulungan ka.
Tapos, ayun. Kailangan yung alagaan yung sarili nyo dito eh. Nakikita ko yung sobrang pag-iisip nyo dito. Nakikita ko rin yung self-pity dito. Diba? Sabi ko sa inyo, Cancer, Pisces, at Scorpio. Kung may nagbigay sa inyo ng negativity, huwag nyong tanggapin. On guard. Tapos share your kindness. Kung pwede, wag lang. Tahimik ka lang. Hayaan mo siya. Kasi nagkaroon ng lack of concentration dito. Lack of inspiration. Bakit kaya? Nawalan kayo ng gana dito eh. Bakit? Anong nangyari? Dahil sa toxic traits na ito? Pinoproblema mo yung treatment? Baka pwedeng focus muna kayo sa trabaho. Huwag kayong magpa-apekto sa kanya. Kasi kung tatanggapin mo yung energy niya, nakakasama yan sa inyo. Nakakasama niya yan sa inyo. So, kailangan yung balansehin. Huwag kayong mag-self-pity. Kahit sobrang hirap naman, kahit sobrang hirap-hirap ka na, maraming blockages, kumbaga. Take that as a challenge. Don't take that as bad or negativity. Alam nyo naman yung challenge, may makukuha kayong learnings dyan. Dyan kayo magiging mature. Dyan kayo magkaroon ng growth. Kasi may nakita kong growth dito. Kailangan yung patunayan sa inyo sarili at sa universe na kaya mo itong challenges na ito. And, this is a challenge. I-prove mo sa sarili mo na kaya mo itong challenges na ito. Dito mo makilala yung sarili mo kung paano ka mag-handle ng problema. Ng isang problema sa isang sitwasyon or sa isang tao. Try to reflect. Baka masabi nyo na, for example, bakit sobrang pag-iisip ko sa kanya na hindi ko naman kaano-ano to? Diba? Kasamahan ko lang to sa trabaho. Sa magawa ko lang, sabi niya na, bakit binibigyan ko ng oras to? Or space sa mind ko na hindi ko naman to kaano-ano. Nandito ako para magtrabaho. Ganon. Example yan. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo, Cancer, Pisces, and Scorpio. Labanan mo yung emotion niyo ngayon. Let go mo yan. I-embrace mo yung, kung may nangyari, i-embrace mo, surrender, acceptance, let go, and process the healing. Kailangan niyo pagalingin yung sarili niyo. Kailangan na ma-overcome nyo itong challenges na ito. And alam niyo naman na after niyang challenges na yan, may success. May magandang mangyari. Basta, huwag nyo lang iwasan. Harapin nyo. Okay? Ayun. Huwag kayong mag-self-pity. Okay. Nagkaroon nga ng dito. Unfairness, disbalance, ng treatment ng isang tao, kasamahan nyo dyan sa trabaho. Nako, some of you nag-look back pa sa past. Sa mga nangyari na, sabi ko naman sa inyo na huwag nyong pahirapan yung sarili nyo. Yes, mahirap yan. Mahirap talaga yan. Pero, hindi naman po tama na makulong kayo dyan sa inyong emotion. Kailangan niyong pakawalan yan. Kasi, nag-struggle ka sa changes. Diba? May sabi ako sa inyo dito na may ending tapos papasok na kayo sa transformation or new beginning. Nahirapan kayo sa changes.
may unhealthy attachment pa kayo sa past nyo, sa mga nangyari na. So, sa advice po ng card dito, that try to look at what you need now in the present. Para sa may darating na better outcome sa inyong future. Kailangan maging productive tayo sa araw-araw. Cancer, Pisces, and Scorpio. Pero don't worry. Nakita ko naman dito na you are guided to find peace. Yan yung pinaka-importante. Peace of mind. Pero kailangan lang talaga natin i-embrace, accept, surrender. Let go mo na iyan. Pakawalan mo na yung sarili mo. Focus kayo sa inyong gawain ha. Para may mabasa ako dito na better outcome. Yung magandang outcome. Okay, sa love life, self-love, partnership, and romance. Diba sabi ko sa inyo dito na kailangan nyo magdesisyon. And dito, nalilito ka sa desisyon. Ka maggawa ng desisyon. Nalilito ka maggawa ng desisyon. Ano to? Some of you may problema din sa buhay pag-ibig or sa inyong sarili mismo, sa inyong emosyon. Someone is naging dependent sa partner nyo. It might be your partner or kayo naging dependent sa isa't isa. Ayun, suriin nyo. To fix the imbalance, look inward to see where you can find the source of income, source of disharmony. Kung pwede, isulat nyo sa journal nyo na nang malaman nyo, nang masuri nyo kung ano yung punot dulo, kung bakit kayo nagkaroon ng unfairness, disharmony, failure relationship, nagkaroon ng frustration dito nalilito ka. Nagkaroon din ng hesitation. You felt defeated, disappointed ka. Some of you disappointed kasi na nagkaroon ng delay. Delay sa pagdating ng tao, bagay, pera. Nagkaroon ng hesitation para gawin o gawa ng aksyon. Ang iyong plano para kausapin yung partner nyo. Naghahanap ka ng timing. Bakit ganun, Cancer, Pisces, and Scorpio? Nagkaroon na ng closure ending. Ayaw nyo po sa new beginning. Ilan sa inyo ayaw umalis sa comfort zone? Marahil wala kayong confidence. Or marahil nagkaroon kayo ng unhealthy attachment sa nakaraan nyo, sa mga nangyari na. Sabi po ng card dito na, take a risk, Cancer, Pisces, Scorpio. We need to move out from our comfort zone. Success starts with every challenge, not from the comfort zone. Kung kaya nyo pang i-save yan, then save it. Improve your communication. Kung tampuhan yan, then improve. Magkaroon ng, honest conversation. How to manage argument effectively? Don't focus. Huwag kayong mag-focus sa mali at sino yung mali at tama sa inyo or kung sino yung panalo sa inyo. Talk about how you feel. Directly express your thoughts and feeling, lahat-lahat na. Be kind always. Listen to how they feel. Stick to one argument at a time. Be open-minded. After nitong pag-uusap, magkaroon ng self-awareness na. Then, communicate openly. Huwag niyong pag-usapan yung mga maliliit na bagay na hindi naman yun kailangan ng
Mas kailangan ang atensyon dito yung malaking problema nyo. Okay? Kung kailangan nyo mag-move on, kasi nakikita ko dito na isip-isip nyo nangyayari na. Kailangan mo mag-move on. Cancer, Pisces, and Scorpio. Kasi kung the bright side of letting go is mas nakabuti kasi ito sa katawan mo, sa kalusugan mo, sa isipan mo. May matutuklasan kasi yung sarili. May growth. Babalik yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Kung masyado ng toxic, kung kailangan talaga mag-move on or mag-desisyon, ito yung signs na kailangan nyo mag-move on or mag-let go. Yung you don't feel like you felt stuck, yung paulit-ulit na away, pagkapiko, may emotional trust na, may kakulangan na sa emotional trust. What I meant is yung lacking of emotional trust. Yung napakaraming dahilan na hindi siya maasahan. Yung drained na kayo, emotionally drained. Yung hindi nyo na maasikaso yung priorities nyo sa buhay. Nagkaroon ng low of self-esteem. Hindi sila marunong magpasalamat, hindi sila marunong magpatawad. At mayroong palaging selos. Yan yung signs na mag-move on kayo. Pero syempre nasa inyo yung desisyon. Kasi buhay nyo yan. Kailangan ng pagbalansa dito. Okay? Pero nakikita ko talaga dito kung may desisyon. May mangyayaring expansion and growth. Okay. Love message pa para sa mga single. Para po kay Cancer, Pisces, and Scorpio sa mga single po for this week, March 11 to 17, 2024. Kailangan yung mag-relax dito. Ito yun. Listen. You don't need someone else to fix you. Love message po para po sa mga buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong March 11 to 17, 2024. Kailangan, some of you talaga mag-take ng dito, action na mag-relocation, maglipat. Kasi meron talaga naganap yung paglilipat, yung transformation, transition. Take a leap of faith. Only when you're willing to step out of your comfort zone. Okay, again, only when you're willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. Yes. Kasi dyan mo makita yung mga magagandang bagay, mas magagandang bagay sa labas ng comfort zone. Baka kasi na kayo, kailangan nyo mag-reflect talaga, Cancer, Pisces, sa Scorpio. Baka nasanay yung baka ego yung kinokontrol kayo ng ego nyo. Dapat kayo mag-control. Tapos,
ayun, kailangan nyong mag-reflect kasi baka nasanay na kayo sa itong emotion na ito na parang nakakulong. Kailangan nyong pakawalan yan. Okay? Kasi itong sad, what I meant is pagkakaroon ng lack of confidence. Yan yung pumipigil sa happiness. So, yan sa dahilan na pumipigil ng happiness. Engagement. Your love life is soon ascending to a higher level of commitment. Some of you malapit nang ma-engage. Soon. Hingi po kami ng love advice po para sa lahat. Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong week na ito. March 11 to 17, 2024. Okay, get to know each other, learn to meet another's need for love. Wisdom message. The love you have shared is eternal, regardless of the situation. Undying love. Wisdom message po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio for this week. Okay, focus intention. Keep your unwavering thoughts, feelings, and actions focused on your target, and you will make your mark. Focus sa inyong trabaho. Kabang advice niyo po para kay Cancer, Pisces, and Scorpio ngayong March 11 to 17, 2024. Exploration. Ito. Kasi some of you gusto nyong tumira sa comfort zone, right? Nagkaroon nga ng hesitation dito parang umalis. Hindi maka-let go sa past. Sabi po dito na exploration. If you have become bored with your life, you have the creative power to steer things up and revitalize everything. You can do this by starting new project, setting new goals, and making spiritual connection. Innocence. You're encouraged to reconnect with your inner child in order to become more spontaneous and playful, and consider what life has to offer with a greater sense of wonder. So yun simplify your life. Kailangan yung lumabas, nagkaroon kasi ng transition para sa expansion and growth nyo. In-encourage ka ng universe na kailangan yung bigyan ng time niyo sarili. Kayo lang po yung kayo lang po yung makapagbigay ng comfort sa inyong sarili. Tapos, kailangan ng action dito. In-encourage ka ng universe to reconnect to your inner self, inner child, intuition. Kasi, may sabi dito na consider what life has to offer with a greater sense of wonder. Kailangan ng exploration. This is the connection. Exploration, new experiences. Simplify your life. Kasi new experiences, dyan tayo matututo. Diba? Dyan tayo magkaroon ng growth.
Take some time this week to get in touch. Okay, may message dito. Take some time this week to get in touch with the innocence of and vulnerability in you. Kailangan ng meditate. May meditate pala dito. Meditation, connect to yourself, to your inner child, to your intuition. Kailangan ng focus dito. So, kung nahirapan kayo magdesisyon, connect to your intuition. Connect to your intuition para gabayan kayo sa tamang path, sa tamang desisyon. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe po para kay Cancer, Pisces, sa Scorpio ngayong March 11 to 17, 2024. Oh, sabi po ni Archangel Raguel dito, everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. Comfort, sabi pa ni Archangel Azrael dito, I am with you in your time of need, helping your heart to heal. Wow. Sabi po yan ni Archangel Azrael, nagbigay po siya ng blessing for healing. Okay, that is your reading, Cancer, Pisces, Scorpio. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.